Niyo ba kung paano ko hinahati yung sahod ko dito sa abroad? I-share ko yun sa inyo. Pero bago yan, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung sahod ko dito monthly. Nagre-range lang siya ng 26 to 28,000. Actually, yung sahod ko na yan, mga 4 years na ganyan lang talaga ang sahod ko until now. At kung isipin mo, mababa lang yan siya compare sa ibang OFW dito dahil ang ibang OFW dito sa Taiwan, yung sahod nila is nasa 30,000 plus. Pag suswertein ka at maganda yung company mo at ma-OT-OT, aabot pa yan ng 40,000. But I am grateful sa sahod ko dahil yung sahod na yan, nagkaroon ako ng opportunity na makapag-invest monthly at nakapagpadala pa sa Pilipinas. Kaya eto, 3 parts lang yan ang ko sa sahod ko. 3 parts lang ang pinaglalaanan ko sa sahod ko. Una is tithing. Hindi talaga yan nawawala sa paglalaan ko sa sahod ko. 10% ng sahod ko napupunta sa tithing. Regular ko siyang ginagawa monthly at matagal ko na yung ginagawa since 2016. Nagta-tithings na ako. So 10% niya napupunta sa tithings. Pangalawa is yung 60%. 60% ng sahod ko ay napupunta sa savings turns to investment. Kasi ang ginagawa ko, kung napanood nyo yung last video ko about savings, nagsisave ako tapos pag nagsave ako ng 2 to 3 months or 2 to 6 months, tapos after that, inilalagay ko na siya sa mga investment basket ko. Hindi ko siya talaga sinisave sa bangko ng ilang taon. Hindi ko siya pinapaabot ng ganun. Nakataya na kasi ako na nag-save ako sa post office dito sa Taiwan. Pero ang nangyayari is na ko lang siya, nagagamit ko lang siya sa ibang bagay, hindi doon sa pinaglalaanan ko ng pera. So parang nasisira yung mga plano. So ang ginagawa ko is kinukuha ko na siya tapos nilalaan ko na siya agad sa investment basket ko. Tapos nagtry din ako na mag-saving sa Pilipinas at na-realize ko na hindi siya magandang lang siya for security purposes kasi talaga pag uwi mo meron kang perang nasisave. At meron naman akong saving sa Pilipinas pero hindi ko siya talaga regular na pinapadalhan ay nilalagyan ko lang siya tuwing 2 months, 3 months, ganun. Pero hindi siya talaga regular ko siya nilalagyan. Tapos, ang pangatlo naman is sa expenses ko, which is ang 30%. 30% lang ang nilalaan ko sa expenses kasi hindi ako magastos na tao. Yung 30% included na yun, yung pinapadala ko sa Pilipinas at yung needs ko dito sa Taiwan. Naglalaan lang kasi ako ng 3,000 NT dollar para yon sa pagkain. Kasi yung pagkain ko sa company naman ako nagsaswipe Monday to Friday. Tapos pag day off ko naman is dito sa dorm. So wala talaga akong gastos ng pagkain a month. So yung 3,000 ko is napupunta yun sa grocery. Hindi din ako madaming grocery na binibili. Basta yung grocery lang na basic needs lang, tapos vitamins, tapos syempre itong skincare, na yung skincare ko naman is hindi naman siya monthly dahil hindi naman siya nauubos monthly. Umaabot naman ng 2 months, 3 months, so hindi siya talaga magastos. At hindi din ako nakain sa labas dahil hindi ako yung tipo ng tao na hindi lumalabas tuwing day off. Nasa dorm lang talaga ako 2 days nakababad. Iba na lang kung may mga importanteng lakad, saka pa ako lumalabas ng dorm. Pero napakabihira lang yun, once a month, ganun lang. So talagang wala akong gasto sa pupunta ng mall para magbili ng mga kung anong bagay. Hindi ako mahilig sa ganun. Dati, na-addict din ako sa parcel pero tinigil ko na yun kasi alam ko talagang hindi naman siya talaga importante at wala talagang mapupuntahan yung pera ko doon na sa kakabili lang ng mga bagay na hindi naman talaga siya importante. Kaya ang ginawa ko ngayon is dinisiplina ko yung sarili na hindi na magpa-parcel at nagawa ko naman siya. Thanks God, nagawa ko talaga siya. So, parcel lang ako ng mga skincare products at saka kasi hindi talaga mawala ang skincare products at vitamins. Yun lang ang expenses ko. Tapos pag nakain naman sa labas, hindi din ako kumakain sa labas. Hindi ako mahilig mag-dine out or yung bumibili ng mga Uber, food panda. Never ko pa yung na-try in all fairness. So, ganun ako sa expenses. Yung basic needs lang talaga. And wala akong perang hinahawakan dito na talagang yung pera na wala akong pera na hinahawakan na nasa ko sa bangko kasi nandun yung lahat sa investment. Yun. Kaya sana kayo maano nyo din na bilang OFW dapat alam nyo kung paano nyo i-handle yung pera nyo para
merong kayong makikita pagdating ng araw. Hindi yung kung saka pa lang patapos na yung kontrata nyo, saka pa lang kayo maghahabol ng savings or investment or yung kung anong pang mga gusto nyong gawin sana sa pera nyo na may kabuluhan. Diba? Sayang yung oras, sayang yung panahon na dati pa sana ginawa nyo na, tapos patapos na yung kontrata nyo, saka yung pasasabihin na wala akong naipon, wala akong na-invest, wala akong na negosyo, wala akong iuwi sa Pilipinas. Huwag hayaan na ganun yung mangyayari sa inyo pagdating ng araw. Yun lang po, at tapos na din yung skincare routine ko. Thank you.